Ngayong araw na ito, ipapakita ko sa inyo kung papaano binaluktot ng mga hindi crocodile, ng kamera ang issue patungkol po dyan sa rental o dyan sa safe house rental na sinasabi sa Office of the Vice President. Alam mo, kahit saan munting nga ng anggulo, kakaiba ho kung papaano nila tinwist yung katotohanan. Alam mo kasi, sabi ko nga ho sa inyo, ang pagsisinungaling, hindi naman kailangan lahat sinungaling Ang pagsisinungaling, ibig sabihin, kukuha ka ng kapirasong katotohanan, tapos ititwist mo, tapos babaguhin mo, dadagdagan mo. Pero, kasinungalingan pa rin po yun, mga kababayan. Hindi porket merong kapirasong totoo, ito'y totoo na. Hindi ho. Kaya nga ganyan magsinungaling, manloko, mang-deceive itong kamera, kukuha sila ng kapirasong katotohanan. Tapos, sila po ay magdadagdag, magbabawas at kung ano-ano pa. Ipapakita ko po sa inyo yan. Bakit to? Ngayong araw po na ito, tsaka kahapon, lumalabas na tila ang gastos o may corrupt sa loob ng Office of the Vice President. Sa madaling salita po, mga kababayan, sinasabi nila yung confidential fund ni Ma'am Sara Duterte, ni VP Sara Duterte, ay mali ang paggamit. Tingnan ninyo dahil dyan, sigurado, ang kasunod na ito, impeachment Pustahan tayo, di ba? Pustahan tayo sa gagawin nila, ito ang gagawin nilang basihan na quote-unquote may corruption dahil dyan, ipapa-impeach nila si VP Sara Duterte. Pero ipapakita ko sa inyo kung paano sinalsal, ika nga. Hindi po masamang lengguwahe yun, ginagamit po sa media yan. Yung pagka binabago yung katotohanan, sinasalsal ho. Ibig sabihin yung halos ginatasan mo na yung buong content, tapos dadagdag bawas ka, sinasalsal mo, ginaganon mo. Ganun ho ang ginawa nitong mga ilang congressman natin. Kaya tuloy, ang binalita ng media, medyo sabit. Okay? Bakit ho kanyo? Hindi ko naman sinasabing sinasadya ng media, pero pwede rin naman. Minsan din ang media nananadya. Minsan may karga rin, minsan may bayad din. Pero hindi ko sinasabi na palagian, merong karga ang media. Okay? Minsan kasi kung ano yung finifeed sa kanila na words or sabihin na natin yung script, istorya, ibinabalita lang po nila. Kaya nga ipapakita natin, bubukingin natin to mga animal na mga crocodile dyan sa kamera. Okay? Ipapakita ko sa inyo Ito ho yung balita muna. Ipakita natin, ano ba yung lumabas na balita? Pasok. Ipinasagpina ng komite sa Kamara ang 6 na opisyal ng Office of the Vice President na no-show sa pagdinig kanina. Doon lumabas ang paggastos ng OVP ng 16 na milyong piso para sa pagrenta. No show. Pag ganun-ganon pa. Dede. Wag naman banat. Pati yung pinupunan mo. Hindi kasi alam mo yung yung style na ganyan Ng 34 na safe house sa loob ng 11 araw. Nakatutok live si Ian Cruz. Ian? Yes, Mel, sa pagpapatuloy nga ng pagdinig ng House Committee on Good Government ay binusisi na mga mamabatas ang ukol doon sa mga nirentang safe houses ng Office of the Vice President na ginasusan ng milyong-milyong piso mula sa confidential funds. Sa pagdinig ng House Committee on Good Government kanina, lumalabas na nagbayad ang Office of the Vice President ng 16 million pesos para sa paggamit ng 34 na safe houses sa loob ng 11 araw noong 2022. Ang kada safe house, binayaran mula 250,000 pesos, 500,000 pesos at may dalawang safe house na binayaran ng tig 1 milyong piso bilang renta para lamang sa 11 araw. Tinanong tungkol bilang renta daw, ito yung facts. Merong umabot ng 1 milyon bilang renta sa safe house in 11 days. Yan po yung pinipresentang facts or pinapalabas ng mga congressman. Panoorin. Ito ang Commission on Audit. Para sa 11 days, yung 500,000 para sa isang safe house. Yes, Mr. Chair. Now, if I asked you, how much would that be per day? Mr. Chair, wala ho ba kayong calculator? Kailangan talagang, kasi alam nyo ginawa nila dito,
Ang ginawa po nila dito, ginipit po nila yung COA. As in, nilito nila yung COA, ginipit nila yung COA para sabihin na that amount na in-spend dun sa safe house ay para lamang sa 11 days. Pero kung titignan ninyo yung data, pagbabasahin nyo talaga, wala pong sinasabi doon na 11 days lang yung rental. Mamaya ipapakita natin, ha? Oh. Para sa isang safe house. Ayan, kailangan pa siyang tanungin, magkano ba bawat araw? Eh bakit hindi mo i-compute? Wala kang calculator, Mr. Congressman? Bakit kailangan mo itanong sa COA? Di ba? Kasi gustong idikdik ng mga congressman na galing sa COA, hindi galing sa kanila. Pero sa totoo lang, yung COA just answering the question. But wala siyang pine-pertain that question na sinasabi niyang per day, ito ang ginastos. Nagigets ninyo? Tinatanong siya. So sa halagang 1 milyon na safe house, marami yan, may 500, may ganito. Sa 1 milyon, may 1 milyon doon eh. Magkano ba ang per day kung sakasakali? Ha? Yun ang tinatanong. Pero remember that 1 million was spent during the 11 days. Okay? Kasi nga po, after 11 days, o yung December 31, pag hindi nagastos ng Office of the Vice President, ibig sabihin, kailangan na pong ibalik bilang common fund ng ating gobyerno. So para hindi yon, ginastos na po, ibinayad na in advance ng Office of the Vice President. But there was no indication na that payment is just for 11 days. Nagigets ninyo? Hindi 11 days. In-spend during that time kasi nga kailangan nang maubos in 11 days. So in advance na nila, kasi nakasulat doon sa rental for safe house. Walang nakasulat doon, rental for the safe house for 11 days only. 1 million na kaagad. Pero papaano tinwish ng congressman? Tinanong doon sa COA. Yung 1 million na 11 days, magkano yun per day? Siyempre ikaw, sasagot ka. Malilito ka eh. Kung hindi mo inisip yung political question, malilito ka. Sasagot ka na, sasabihin mo, 1 million divided by 11, ito yung amount. Tama, mali. Di ba? Ganon nila itinwist. Tinan mo, ang tagal nga sumagot ni ate kasi nga po, talaga nag-compute siya. Pero, trap, that question is a trap. Mr. Chair, it would amount to 45,000 something. 45,454.55 per day. Ano po kayang klaseng safe house ito na 45,000 per day ang rental? Samantalang yung mga ibang... Kaya bakit kailangan itanong sa COA yan? Condescending question, Mr. Congressman. Ano kayang 45,000 na dinaig pa ang resort, dinaig pa ang mga hotel para sa safe house? Anong klaseng tanong niyan, Congressman? Kung may utak ka, sir, Mr. Congressman, kung may utak ka at malinis ang puso mo sa pagtatanong, anong kinalaman ng COA diyan sa tanong mo? Ano kayang klaseng wala akong pakialam ang COA doon. Ba't di mo tanong sa DOT? Department of Tourism. O kaya hindi ka magkumuha ng resource person na nanggaling sa hotel management? Bakit mo itatanong sa COA? Kasi gusto nilang manggaling sa COA that it is so luxurious, that is so expensive. Kailangan manggaling sa COA. Para sa balita, COA ang sumagot, di ba? Magagandang lugar, mas mura pa kaysa rito sa 45,000. Could you give us an idea of that? Mr. Chair, we do not have information on
the safe houses. Kinuha ng OVP ang pondo mula sa confidential funds ito, bahagi ng kontrobersya. Isa pa niyan. Isipin nyo ha, mga kababayan. This is confidential funds. Hindi ho dinidiscuss to in public. Confidential funds eh. This is the first time in our country na pinag-usapan publicly ang confidential funds. It is not allowed in our country na pinag-uusapan ng kaya nga. Palitan nyo na lang ho, Congressman. Palitan nyo lang ho ang tawag yan, hindi na confidential funds, public funds. Confidential nga eh, ibig sabihin. Naman Congressman kayo, hindi nyo alam ibig sabihin ng confidential funds. Confidential funds, private, very very masasabi nating dapat itinatago ho ito. Eto, hindi ko sinasabing wag nilang pag-usapan ha. Eh di sana kung gusto talaga nilang pag-usapan, nagkaroon ng executive session wherein it is not allowed ilabas in public. Kung talagang concern kayo, kaya lang hindi naman kayo concerned. Halatang halata eh. Di ba? Talaga namang hindi sila concerned sa katotohanan. Kasi kung talagang concerned kayo at para sa bayan, intelligence funds, confidential funds, yan po ay dinidiscuss sa executive session. Bakit nyo diniscuss in public? Ganyan kayo kabastos. Yun ang totoo. Ganyan kabastos etong mga congressman natin. Walang modo, mga Okinawa, alam niyo, totoo naman eh. Diba? Di sana pwede namang executive session. Sa 125 milyon na pondo na ginastos ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte sa loob lamang ng 11 araw. Kaya nga may hamon tayo eh. Kayong mga congressman, kung talagang totoo kayo para kayo sa bayan, kung para talaga kayo sa katotohanan, lahat ng confidential funds i-discuss nyo na dyan in public. Yung totoo. Ikaw talaga. Hindi, kung talagang gusto nyong talagang totoo kayo para sa bayan, malaman kung ginagasta ba para sa tama. Pati confidential funds ng Office of the President, i-discuss nyo dyan. Ba't di nyo dinidiscuss? Magagalit sa inyo yung amo nyo. Tanggalan kayo ng project. Di ba? Ikaw talaga. Ayan ang problema eh. Confidential funds, gusto nyo pag-usapan in public? Mga, naku, talaga naman Ayoko na talaga magmura pero napakawalang modo nitong mga congressman na ito. Again hindi po natin sila pinipigilan na pag-usapan yan. Pwede nilang pag-usapan yan pero in private or in executive session. Acknowledgement receipts lamang ang isinumite ng OVP sa Commission on Audit bilang patunay kung paano ginamit ang pondo. Bari, magkano po lumalabas yung 1 million per day in 11 days? Magkano po ba yon sa 11 days, yung 1 million? Eto mga kababayan, baka sabihin nyo kasi, ikaw naman ang hindi nagsasabi ng totoo. Eto, ipapakita ko sa inyo. Hihimayin natin yung konteksto nung sinasabing magkano ang ginastos. Okay? Eto talaga, kasi ito, chap-chap na eh. Eto, papakita ko sa inyo yung pinag-usapan nila. Batay po dun sa Joint Circular. Number 2015-01, ang isa po sa mga requirement po para sa liquidation po ng Confi Fund ay yung tinatawag po nating accomplishment report. Tama po ba? Yes, Mr. Chair. Okay. Pwede po bang pakita po dito yung accomplishment report sa ating TV? Yan, ito po. Yan po yung ito po yung accomplishment report. So, ang laman po ng accomplishment report, makikita po natin dito, nakalagay po dyan yung period covered. Yan po. Ito po, ibig sabihin po nito, ito yung araw o buwan na covered kung saan ginastos itong mga itong surveillance and monitoring. Tama po. Ayan kita ninyo kagad yung twist. Etong report na ito po yung ginastos within that, ginamit yung 11 days. Okay? Kasi may twist of words dyan eh. Ginamit for 11 days
or ginamit on the within the 11 days. Di ba? Ayan, nakasulat to. Alinaw ho, nakasulat dyan. Malinaw pa sa malinaw, nakasulat na po kung magkano po yan. Kita ninyo? Ayan, malinaw po. Iyan po ay ginastos. Pero wala ka makikita dyan na nakasulat yung scope nung ginastos na yan ay for 11 days only. Walang ganon. Okay? Linawin natin yan, ha? Po ba? Tama po, Mr. Okay. Chair. So dito naman sa actual outcome o accomplishment, nakalagay po dito yung mga dahilan kung ano po, saan po ginamit yung pera. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. Okay. At doon naman sa amount utilized, ibig sabihin, ito po kung breakdown nung amount, kung paano po ginamit o kung saan ginamit. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. At syempre, nandito po sa baba niyan, yung Special Disbursing Officer at saka po yung nag-approve. Tama po ba? So yan bali yan ang laman ng accomplishment report. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. Okay. So base po dito, dito po makikita po natin yung sa letter C, rental of other incidental expenses relative to the maintenance of safe houses. Dito po sa rental ng safe houses ng OBP, hindi po ito nagre-refer sa long-term lease. Tama ba? Hindi po, sir. We have no way of knowing. Tama po Yes ba? Okay. Ito, ha? Dito ba sa binastos na ito, is this a long time lease? O yung pagrenta ng pangmahabang panahon? Yan yung tanong ng congressman. Actually, nagkamali siya sa tanong eh. Kaya medyo binawi niya eh. Tingnan ninyo, ha. Ano sagot? Ibig sabihin, eto bang ginastos dito, this particular amount, pang matagalan ba ito or for 11 days? Ito ho ba'y long time lease? Yung nagre-renta ka, ano yun? Gaano katagal? Kasi may mga ganyan sa mga businesses na yung long time. Kunwari, yung isang bar, magre-renta sa isa. Ang nire-renta niya, mahaba ang panahon na. Kasi lugi nga naman siya. Pag napaunlad niya yung place na yon, pag hindi siya nakakontrata doon na long time yung lease at kumita yung bar, pwede siyang sipain nung may-ari nung building at saka nung lupa na yon. Kaya kailangan may long time lease. Babayaran mo na yon para eto na yung kontrata, bayad na yan. So hindi mo na pwedeng paalisin kami dito for period of 20 years para at least kahit anong effort na gawin namin, hindi masasayang. Di ba? So tinanong ni ng congressman, is this for long time lease? Mali siya doon sa tanong. Ano ang sagot ng COA? At pati siya sumagot din. Safe houses ng OBP, hindi po ito nagre-refer sa long-term lease. Tama ba? Hindi po, sir. We have no way of knowing. Yon. Tama po ba? That's the word. We have no way of knowing. Hindi tayo sigurado whether this is long time or for 11 days. Nanggaling mismo sa iyo, Congressman. Bistado kayo dito eh. Bistado kayo dito na mismong nanggaling sa bibig mo. We have no way of knowing it whether it is long time lease or it is just for 11 days. Ang linaw niyan. Ibig sabihin ho talaga, hindi ka sigurado. Bakit ninyo inassume that certain amount is a rental of the safe house for only 11 days? Case closed, Your Honor. Kung sa husgado ka, wala ka na. Hindi ka pwedeng sabihan ng beyond reasonable doubt ang pag-aakusa mo. May duda na. May duda na meron talagang pwede na long time lease yan. May duda na. Sasabihin nila, wala naman kami sa husgado. Yun na nga. That is a public trial.
for the opinion ng mga tao na sabihin nila, ay grabe, ilang milyon ginastos in 11 days. Sigurado ninakaw yan ng Office of the Vice President. Oh. Kasi yan ang gusto ninyong palabasin. Tapos gusto niyo sabihin, dapat nang i-impeach yan. Oh. Gago! Oh, 'di ba? Booking kayo. Okay. Basta't ang itong list na to naka-pertain lang doon sa period covered, which is yung December 21 to December 31. Tama po ba? Yes, Mr. Chair. So ibig sabihin, ito nakalagay po dyan na 16 million, ito lang po yung covered niya. Yung December 21 up to December 31. Yes, Mr. Chair. Okay. Yun yung time po na... Yun yung time payment. na ginastos Yung itong payment. 16 million. Yes, Mr. Okay po? Ayan na. Kita nyo na, nanggaling na naman sa bibig. Actually, medyo mahina kasi itong congressman na to. Pasensya na, Kong. Pero nanggaling sa bibig. Grabe, sabi ko, iba yung basa ng ibang mga congressman. Ano sinabi niya? Dito yung period na ginastos. Ayan sinabi na niya ang linaw na sinabi niya December 21 up to December 31. Yes, Mr. Chair. Okay. Yun yung time po na... Yun yung time payment. na ginastos Yung itong payment. 16 million. Yes, Mr. Okay po? Yes, Mr. Okay. So doon yung time na ginastos. Yun yung kinlaro. So ginastos itong amount nito doon sa time na yun. Tama. Pero hindi naman sinabi doon na itong ginastos na ito ay para lamang doon sa 11 days. Tama, mali. Pero bakit biglang lumabas yun? Siguro na-text siya. Hindi ko alam Ewan ko kung na-text siya. Saan niya nakuha yung script na yung amount na yan, rental for 11 days? So batay po dito sa joint circular na ginawa po sa Ang tagal niya mag-isip, Sabi niya, sandali, shit, mali ako doon. Kasi dalawa yung sigurado Ang nanggaling mismo sa bibig ni Congressman. Number 1, hindi tayo sigurado kung ito ba ay short list or yung long time list. Yung rental mahaba ba o maikli. Fact number 1, sorry. Fact number 1, hindi tayo sigurado kung maikli o mahaba yung rental. Fact number 1. Fact number 2, ginastos ito within that period. Wala siyang sinabing ginastos ito para doon sa 11 days. Magkaiba yon, di ba? It was spent for the 11 days o it was spent during that 11 days. Magkaiba yung during at for. Sa Tagalog, ginastos ba yan para lamang doon sa 11 days o ginastos yan sa period ng 11 days? Naintindihan natin? So dalawa yung facts na napatunayan dito. Hindi sigurado kung long time list. Pangalawa, ginastos lang yan during that day. Pero hindi din sinabi kung yung gastos na yan para lamang doon sa 11 days. So batay po dito sa joint circular na ginawa po sa OBP sa accomplishment report na to, ang DEPS po, yun ang source ng file. Tama po ba? Ang DEP, ang ibig sabihin po ng DEP, document evidencing payment. Tama po ba? Yes, Mr. Okay, Chair. so ang document evidencing payment is the acknowledgement receipt. Yes, Mr. Chair. So wala na pong iba. So wala po dyan yung contract of lease. Wala po, Mr. Wala Chair. po. So talagang pinaka-ebidensya lang niya na tinatawag natin is yung acknowledgement receipt na yung tao o kumpanya ay nakatanggap ng ganitong amount base po. So dito, dinidiin niya na acknowledgement receipt lang ba ang binigay sa inyo? Hindi, walang OR. Kasi dalawa yan. Acknowledgement receipt, yung hindi na sinasubmit sa for tax o whatsoever, at may tinatawag na official receipt, yung OR. So idinidiin ni Congressman dito, acknowledgement receipt lang yan. Ibig sabihin, hindi dito nakapangalan kung sino yung tumanggap, sino yung binayaran o bla bla bla. Tandaan ninyo, bakit niya ididiin yan? Nasa batas naman po yan. Yung iba nga di ba? Certification lang. Certification lang na ginastos. Di ba?
Yan nga yung nirereklamo nung iba nating mga kababayan eh. Certification lang na ginastos, hindi mo na kailangan kumuha ng OR. Pero bakit selective sila pagdating sa Office of the Vice President na idinidiin nila, bakit acknowledgement receipt lang? Sir, Congressman, hindi nyo ba alam? Yung iba nga certification lang eh, na pinirmahan ng sekretary. O ito, nagastos dito. Kasi wala tayo sa batas niyan na kailangan OR. In other words, mga kababayan, yung COA has no authority to say, oh, kailangan namin ito, kailangan natin ito. Especially sa confidential funds. Kasi it is not part of our law. Gawain na yan ng iba't iba pong mga ahensya ng gobyerno. Eh bakit OBP lang ang tinatanong nyo ng ganyan? Oh, di ba? Alam kasi, gusto nyo lang talagang yuraka ng imahe ng OVP, mga Sa bayad. Tama po ba? Yes, Mr. Chair. Tama Okay, po. tama. So sa madaling salita, dito po sa 125 million na rent na confidential fund, lahat po yan, ang pinaka-ebidensya lang niya is acknowledgement receipt. Regardless, kay food, kay rentals, kay reward, lahat po yan pare-parehas lang yung ebidensya. Yes, Mr. Which is Chair. acknowledgement receipt. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. Okay, walang OR, wala lahat. Wala po, Mr. Okay. Chair. Tama. Now, punta po tayo dito sa rental ng houses. Ano pong specific mandate o programa ng OBP kung saan kinakailangan po ng OBP ang mga safe houses? Mr. Chair, May alam po ba kayo? ang nakalagay lang po dito, Kita niyo yung pagsalsal sa ano? Yung mga tanong na hindi naman wala namang authority ang COA na sagutin. Ano sa tingin niyo yung purpose ng safe house? Ano sa tingin niyo bakit may safe house? Bakit COA ang tinatanong mo, Congressman? Wala naman silang pakialam dyan, hindi nila trabaho na ito ang gawin yung trabaho ako, OBP ha. Ito. Kaya tuloy si COA nalilito na. sa accomplishment nila is yung program nila which is safe implementation of OVP initiatives and confidence building. Okay. So, ito, without giving names, meron po ba kayong idea o alam kung sino po ang mga nilagay nila dito sa safe houses na to? Sino yung mga pinatira nila? No, Mr. Chair, since it's a safe house, So, hindi talaga hindi po dinidivulge? pwede. Yes, Okay. Mr. Chair. Okay. Pupunta Tinitwist kasi po nila yung words na amount for the period of December 21 to 31. So, inassume na nila that in those words, period covered December 21 to December 31, inassume na nila period covered for the rental. Hindi ibig sabihin, ang ibig sabihin po kasi ng period covered, ito po yung ginastos during that time. Naintindihan nyo? Kasi sasabihin na naman ng iba, ayan na nga, ang sulat, nakasulat na nga, period covered. Pero hindi po kasi naka-specify, kaya nga sinabi ni Congressman, di ba? Hindi tayo sigurado kung long time list. Ibig sabihin, hindi talaga sigurado kung ito ba short list or long list, pagrenta ng mahabang panahon. Pero naka-specify na ginastos to within December 21 to 31. Ibig sabihin nun, mga kababayan, nagja-jump into conclusion na sila that etong mga in-spend dito, kasi ayan, iba-iba yan sa safe house na kagad. Diba? Yan ako kagad ang kanilang sinabi dito. Pero actually, kung titingnan ninyo yung talaga, ito binabasa ko yung nandyan Kung titingnan ninyo, ang dami pa po yan. Purchase of information, payment of reward, rental of other incidental expenses relating to maintenance of safe house, purchase of supplies,
provision of medical food, payment of incentives and traveling relative to the confidential operations. So hindi lang po yan safe house. Ayan po oh. Tapos meron pa dito sa baba Ayan, nakasulat. Eto nakasulat po doon kanina. Po tayo dito sa isang acknowledgement receipt worth 1 million pesos. Ito po, makikita po. Napansin ko po dito, wala po dito sa acknowledgement receipt na kahit na anong detalye ng safe house. Hindi po nakalagay kung saan, wala pong lease contract, wala pong kahit na anong detalye except yung name lang po ng owner. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. Okay. At kung mapapansin din po ninyo, whether 1,500,000, 750,000, ang template po nila ay pare-parehas. Yes, Mr. Chair. Okay. Dito pa, pag titingnan nyo talaga yung papel, matatawa ka Dito sa sinulat ng News 5 everywhere. OBP gumastos umano ng 16 million para sa renta ng safe house sa loob ng 11 days. Yun yung title. Pagka tiningnan mo naman yung papel, yung mismong pinresinta nila, ayan yung pinresinta nila. Makikita ninyo. Wala nga yung word na safe house Makikita mo dito, safe implementation of OBP initiative and confidence building. Surveillance and monitoring. 125 million. Ayan limiting factor, lack of cooperation of constituents. Facility full of cooperation initiative of law enforcers. Reference certification. Nakalagay diyan, purchase of information, payment of reward, rental of other. Wala kang makikitang nakasulat diyan. Ito pa may nakalagay dito, conducted surveillance in 132 areas, 100% implementation of activities. Sabi ko nga, nung pinanonood ko to, saan nila nahugot yung mga meaning nila? Ayan nakasulat po Hindi, eto again inulit pa po ito, February 6. February 6 pa, ayan meron din sila. At nakasulat po dyan purchase of information, ganun ulit. Hindi lang po yung rental ng safe house. Ang nakalagay nga dito, rental of other incidental expenses relative to the maintenance of safe house. Yun lang yung nabanggit yung safe house. Maintenance. Kasama pa po, pero ang daming pa pong sinakop. Kaya kung pagtitingnan mo, doon sa title pa lang magtataka ka na Ayun title ng News 5 ito ayan OBP gumastos umano ng 16 million para sa renta ng safe house sa loob ng 11 days. Saan? Sandali. Anong parte News 5 na sinabing rental ng safe house? Hindi kasalanan ng News 5. Yun kasi ang pinapackage ng mga congressman. Yun ang script ng mga congressman. Di ba? Pero sa totoo lang, ang dami pa pong sakop nun. Congressman, gusto mo kunin mo na lang ako, tulungan kita. Mag-analyze yan. Hindi mo ma-analyze Kunin mo akong consultant. Hindi, siguro nakita nung congressman. Hindi ako sure nakita nung congressman. Parang iba yung script at saka yung data. Parang magkaiba. Iba yung sinabi sa amin na idiin. Pero bakit iba yung nakasulat dito? Hirap ba, sir? Hindi ako nagtatanong lang ako Sir Chua, congressman. Hirap po ba? Hirap kayo? Gusto nyo mag-resign na kayo, palitan na kayo ng ibang congressman dyan?